Hi guys, Kapanatag Vlogs here. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon sa mga panood nito sa video na ito, mga kapatid. Grabe, nabalitaan ko sa Visayas, sa Cebu, sa hometown ko, grabe yung baha. So, amping mo diha kanunay mga kaigsunan. Inaot ko na nasa okay kayo dyan, walang disgrasya, layo mo sa disgrasya o mga kapulian. So patuloy lang po tayo magtiwala at maniwala sa ating Panginoon na yes, bibigyan man tayo ng problema sa ating Panginoong Jesucristo, pero bibigyan din tayo ng solusyon. Okay? Dapat kung bibigyan man tayo ng problema, dapat may solusyon. Hindi pwedeng walang solusyon. Diba? Sabi nga, may kasabihan nga na kung bibigyan man tayo ng kasing laking ng barko, problema, so bibigyan din tayo ni Lord ng kasing lawak ng dagat ng solusyon. Diba? So, yun po. But before that, lagi po tayo manalangin kay Lord. Since may mga katalagman na nahitabo, naabot sa atong kinabuhi, so manatili pa rin tayong maniwala at magtiwala kay Lord. Okay? Kasi si Lord naman talaga yung first and last sa buhay natin, Alpha and Omega, diba? The first and the last sa buhay natin. Okay? So share ko lang mga kapatid yung ginawa ni Lord sa buhay namin, buhay ng asawa ko. Last month kasi nagpa-check up siya sa General Hospital dito sa Quezon City, dito Manila. As in yung mata niya, bandang retina part sa retina ng part, nag-collapse po siya, nagdurugo, tapos as in napunit po siya, then for operation po siya. So kailangan operahan po. So pag sinabing operation, kailangan ng malaking pondo. So wala po kaming ganung kalaking pondo, mga kapatid, na yes, merong konti, pero hindi pa sapat para doon. Siyempre sa mata po yan, diba? Kaya napaka-importante po yung may emergency funds po tayo na tinatawag, or medical funds na tinatawag. Kasi halimbawa ganyan, may aksidente or emergency na may madukot po tayo. So napaka-importante po yun sa may financial planning po tayo, mga kapatid, no? So yun, fast forward, schedule po ng asawa ko kahapon sa Isa Avenue. Grabe yung ginawa ni Lord. Di ako makapaniwala sa ginawa ni Lord, pero nung ginawa ni Lord kahapon, talagang amazing, nakakamangha. Grabe. Alam niyo yung ginawa ni Lord? Ginawa po ni Lord, nung nagpunta po din yung asawa ko, nakapila pa po siya after nun. Tapos okay, nagulog na ako, no? Tapos bandang hapon, alas 3, nag-chat na yung asawa ko. Tapos yung nawo-worry ko ako kasi yung silin niya cry emoticon, sabi ko. Pero lakas ng ng tiwala ko na positive. So napaka-importante po sa bawat hamon nating buhay na kailangan may positive side ka. Hindi pwedeng may negative. Yes, may negative, pero mas lamang pa din yung positive. So always positive pa din, okay, sa buhay natin. So okay, fast forward po, ang nangyari po
I received good news galing kay Lord, galing sa asawa ko. At saka nung chinik up po siya doon sa app ng doktor, specialista sa mata, actually po wala po talagang nakita. May nakita po pero pa-healed na. Ibig sabihin, pagaling na po. So, sabi ng asawa ko, nakaka-worry daw. Sabi niya, talagang pinapagaling siya ni Lord. Pinagaling siya ni Lord sa ano natin, sa ng Panginoon natin. Diba? So, sabi ko, talagang pagbuo yung puso mo, pag naniwala ka, nagtiwala ka sa ating Panginoon, talagang pinagkaloob ng Panginoon na gagawa siya, gumawa siya ng mabuti, ng himala, di ba? So talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon pag nag-deserve tayo, servant tayo ng Panginoon, kasi we believe that our labor in the Lord is not in vain. Wala akong sayang, hindi po sayang paglilingkod natin, pag-iimbis natin ng time para mapaglingkod po natin at maluwalhati yung ating Panginoong Hesus. Kapatid, at saka ito yung matindi, umuwi yung asawa ko, walang binayaran kahit piso. Okay? Meron pong consultation at saka ultrasound, pero wala pong kaming binayaran. Diba? Good news po. Yun po ang ginawa ni Lord sa buhay namin. Pinapatunayan talaga ni Lord na mabuti siya at kaya niya gumawa ng himala sa buhay mo. Kahit no matter what, kung may pagkukulang. Siyempre may pagkukulang naman tayo kasi tao lang tayo. Diba? Pero ginawa ni Lord. Diba? Di porket madumi ka na, madumi yung nakaraan mo, hindi ka na pwede tanggapin ni Lord. Hindi po. Kahit anong baboy pa or kababuyan o karumi yung nakaraan mo, kapatid, bukas pa rin yung palad ng Panginoon para tanggapin kang muli. Kaya po sa mga ligaw po dyan or naligaw ng landas na sinasabi mo, Lord, hindi ko na kaya, na sinasabi mo, Lord, gusto ko lang tapusin yung buhay na ito. Lord, gusto ko lang magpatiwakan. Hindi po yung solusyon. Ang solusyon po, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Lumapit po tayo kay Lord. At naniniwala po kami, o ako, bilang Kristiyano, na pag lumapit ka kay Lord, magiging winning stage ka, magiging victorious ka, kapatid, magiging victorious ka. Ganyan katindi yung Panginoon natin, kapatid. Kaya laban lang, kapatid, sa buhay. Laban lang. Di porket nadapakan noon, hindi ka na pwede bumangon. Di porket na-loss ka, natalo ka, hindi ka na pwede manalo. May pagkakataon pa, kapatid. May pagkakataon ka pa manalo at i-continue at ituloy ang laban. Alam nyo bakit? Kasi pag sinurrender mo kay Lord yung buhay mo na yan, yung sarili mo, sasamahan ka ni Lord sa bawat battle mo sa buhay. Kasi yung battle ni Lord, matagal nang ipinanalo. Anong word dun? Hindi ko malito ka. Matagal nang pinalano. Diba? Matagal nang nag-success si Lord. Matagal nang panalo.
laban lang kapatid. Laban lang. Laban lang para sa pamilya mo, sa sarili mo. Huwag mong paniwalaan yung ibang tao. Do not rely on yourself. Do not rely on yourself. Huwag kang mag-rely sa sarili mo lang kapatid. Hindi mo talaga kaya yan. May mga bagay na kaya ka, pero may mga bagay ka din na hindi mo kaya. Kasi yung mga bagay na yun na hindi mo kaya, si Lord yung gagawin para sa iyo, kapatid. Kaya, yun lang po, yung insight ko sa umagang ito. God bless. Salamat po.